Congratulations muna dito sa San Miguel at nakapasok na sila dito sa finals ng PBA Philippine Cup kung saan haharapin nila ang TNT Tropang Giga. Nakita natin kung paano pinangunahan itong si Chris Ross, itong kampanya ng San Miguel pati na si Junmar Fajardo. Lumamang na ng 11 puntos itong Barangay Ginebra at mukhang sila na ang mananalo. Pero nung bandang huli, ang naging susi dito sa pagkapanalo ng San Miguel ay yung pagbangko muna dito kay CJ Perez halos buong fourth quarter. At ang ginamit ni Coach Leo Austria si Chris Ross, si Jericho Cruz at Don Troniano. Nag-take advantage ang San Miguel sa mismatch kay RJ Abarrientos kung saan ang gumagwardya dito ay si Chris Ross, yung mas matangkad at mas malakas na player. Nangyari nga dyan, nung nag-take advantage itong si Chris Ross, naka 19 points ito si Chris Ross, pero bukod sa kanyang opensa ay yung maganda niyang depensa at nadidisrupt niya yung mga plays ng Barangay Ginebra. Napigilan nila yung mga performance, yung magandang nilalaro nung umpisa ni Jamie Malonzo at ni Scottie Thompson. Of course, halos naka 20 points, 19 rebounds itong si Fajardo. At nakita natin na nagpakita rin ng never say die spirit itong San Miguel Beer. At yan ang dahilan kung bakit sila ang nanalo ngayon. Nagpakita ng emosyon si Chris Ross pagkatapos ng game dun sa press conference kung saan sinabi niya na na-disappoint siya na hindi siya ginamit yung Game 6. Kaya nga dito sa Game 7, pinakita niya talaga na deserving siya na maglaro. Kaya ngayon, kinakailangan mag-prepare na San Miguel dahil nandiyan na ang TNT Tropang Giga. Para sa San Miguel, ito patunay na hindi nila kinakailangan si CJ Perez noon sa court at malaking bagay yung ginawa ni Leo Austria na binangko niya si CJ Perez noong fourth quarter at kaya nakahabol at nanalo itong San Miguel Beer kontra sa Ginebra. So sa ngayon, ang Barangay Ginebra, sigurado ang susunod na gagawin niya ngayon ay magte-trade na yan dahil na-eliminate na. Nakita na natin at alam na natin kung ano ang kulang dito sa Barangay Ginebra ngayon. At yan ay ang sentro. Masyadong maraming mga stretch 4 at power forward at wingmen ang Barangay Ginebra, pero kulang talaga sila sa center. Si Japet Aguilar lang ang center nila ngayon at itong si Isaac Go ay may injury. Sa totoo lang naman, kahit na bumalik yan si Isaac Go, sa tingin ko malabo na ito'y magawa ng paraan kung saan siya ang makakapagwarya dito kay Junmar Fajardo. Mas maganda siguro kung itong Barangay Ginebra ay kumuha ng ibang center na magagamit. Dahil sa ngayon mukhang medyo delikado yung lagay nila, lalo na at alam natin ang lakas ng TNT. Sabi nga nila, kung nanalo man ang Barangay Ginebra dito sa San Miguel sa serye at nakaabot man sa finals ay sigurado matatalo rin sa TNT dahil lalong ang daming big men ng TNT. Nandiyan si Kelly Williams, si Brandon Rosser, si Calvin Oftana, Poy Eram. Kaya yan ang magiging problema ngayon dito sa sabihin na natin gagawin nitong San Miguel o rather nitong Barangay Ginebra. So asahan natin na magkakaroon ng maraming trades itong lineup ngayon ng Barangay Ginebra. Unang-una dyan kukuha sila ng isang center pandagdag dito sa kanilang roster at isa pang malamang scoring guard ang kukunin itong si Coach Tim Cone para mabigyan sila ng oportunidad na mabalanse yung kanilang roster. Nakita rin kasi natin kung paano ini-exploit ng kalaban yung depensa nitong si RJ Abarrientos. At yan ngayon ang kinakailangan pag-aralang mabuti nitong si Coach Tim Cone kung ano ang gagawin dito kay RJ na laging pinagsasama, laging sabihin natin ginagamit yung kanyang weakness sa depensa ng mga kalaban. Kaya magiging magandang adjustment dito sa Barangay Ginebra kapag nagkataon. Ito namang PBA, although na 12,000 yung nanood dito sa finals, marami nakapupunan na bumababa pa rin yung ratings nito. At dyan magkakaproblema itong PBA talaga. Marami nagsasabi na kinakailangan na mag-adjust talaga ng PBA ngayon. Lalo na at alam natin na kinakailangan nilang makasiguro. Siyempre, para sa survival ng liga, kinakailangan gandahan nila yung kanilang produkto. Ang nagiging problema kaya bumababa rating, sabi ng iba, ay yung competition talaga. Totoo maraming fans ang San Miguel at ang Barangay Ginebra pati na Magnolia. Pero sa totoo lang marami na ang nagsasawa dahil paulit-ulit palagi na lamang sila ang naglalaban dito sa finals. Kaya nga siguro panahon na talaga para magkaroon ng pagbabago dito sa PBA kung sakasakali na gusto talaga nila na magkaroon ng mas magandang audience yung liga. Para mangyari yan, kinakailangan siguraduhin
nitong itong PBA na magkakaroon ng balancing kompetisyon para naman magka-interes yung mga tao. At sigurado na kinakailangan din siyempre na kung ikaw naman itong PBA ay gagawin mo ng paraan para ma-attract yung audience siguro sa sabihin na natin pagkuha sa mga foreign teams para mag-participate para naman magkaroon ng additional competition dito sa liga. At yan ang magiging very important dito sa PBA para naman ma-ensure yung survival ng liga. Kaya yan magiging very important talaga para dito sa mga susunod pang araw. At alam ng alam ni Commissioner Billy Marcial na iyan ay kinakailangan para dito sa PBA. Kaya wag na tayong magulat kung sakasakali nga na sa mga susunod na araw, lalo na pagkatapos ng conference na ito, magkaroon ng major announcement ng PBA para maka-attract ng mas maraming tao na manonood dito sa liga para sila naman ay mabigyan ng pagkakataon talaga na sabihin na natin ma-attract yung mga tao talaga na gustong manood dito ng PBA. At ang huli nating balita ngayon itong TNT Tropang Giga ay naghihintay na dito sa San Miguel Beer. Alam natin na maraming iniinda itong TNT Tropang Giga ngayon. Pero sa paniwala ni Coach Chotre, maganda yung magiging tsansa nila. Sa tingin ko ang bentahin dito ng TNT kontra sa barangay sa San Miguel Beer at least ay marami silang big men na pwedeng ipantapat dito kay Junmar Fajardo. Sa Barangay Ginebra kasi si Japet Aguilar lang. Dito sa TNT nandiyan si Brandon Roser, si Poy Eram, si Kelly Williams, mga pwede talaga nilang gamitin yan. Kontra dito kay Junmar Fajardo. At yan ang magiging sabihin na nating advantage nila ngayon. Of course, nandiyan si Calvin Oftana, si RR Pugoy, Jordan Heading at yung iba pa nilang mga players. Kaya magiging matindi yung ganitong klaseng labanan. Kung sakasakali na kung sakasakali nga na sabihin natin gumanda yung scoring sa labas nito si Jordan Heading at RR Pugoy, mahihirapan dyan ng San Miguel. Yun nga lang, magiging problema nandito kapag nag-click yung opensa nito si Junmar Fajardo at inaasahan natin na baka itong San Miguel gaganda na yung 3-point shooting nila dito sa finals. Tandaan natin makakamay sa linggo pa yung finals ng San Miguel at TNT. So mahaba-haba yung magiging pahinga nitong si Junmar Fajardo at yan ang magiging importante. Dahil syempre matindi yung serye na pinagdaanan ng San Miguel kontra dito sa Barangay Ginebra. Kaya magiging maganda to para dito sa lineup ngayon ng SMB kung sakasakali nga na matuloy. Kung sakasakali rather na maging matindi yung labanan nila ng Tropang Giga. Pero sa tingin ko, balanse yung finals na to at hindi natin masasabi talaga kung sino ang mananalo dyan. Kaya magiging, sabihin na natin down to the wire yung magiging finals na to at malamang umabot din ito ng 7 games para madetermina kung sino mananalo. Shoutout kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay RG Bueno at Dalina family, Anthony Alon, Michael D. Binabati din natin ang iba pa natin taga-subaybay, si Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Enju, si Katsakino Dokusin, Malyari Mascarinas, si Dalmacio de Guzman, at ang iba pa.